Tayo po ay manampalataya at maniwala tayo ng mga declarations natin sa umagang ito ay maaapektuhan ang buong taon ng 2024. Amen? Ready? I declare I will always be at the top, never at the bottom. The Lord makes me the head and not the tail, above and not beneath. I am blessed coming in and blessed going out. I can do all things through Christ who strengthens me. I declare I am victorious. God has not given me a spirit of fear. I have the spirit of power, love, and self-discipline. My God strengthens and helps me. I live under God's supernatural protection. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bago ka umupo, sabihan mo ang nasa iyong harapan, nasa iyong likuran, nasa iyong kaliwa at kanan, you are anointed. We are all anointed. Tayong lahat na mga anak ng Diyos ay kanyang nilangisan. Amen. May kapangyarihan na available sa ating lahat. At ang kailangan po nating gawin ay magtiwala sa ating Diyos. Ang kailangan po nating gawin, sumunod sa kanyang mga utos at mararanasan natin ang pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang pagsama, ang kapangyarihan ng Panginoon at mga pagpapala ng Diyos. Mararanasan natin ang full blast 2024. Lahat po ng nananampalataya, pwede bang magbigay ng malakas na palakpak sa ating Diyos? Hallelujah! Dapat po tayo, na mga anak ng Diyos dito po sa Christ the Rock, ay sa pamamagitan ng Word of God, ay patuloy na tataas ang antas ng ating pananampalataya. That is why my prayer is that all of us will really fall in love with the Word of God. Amen. At ang isa po sa mga gagawin natin itong taon po na ito, pagdating ng month of February, month of January, ay tayo po ay nandito po sa ating month of prayer and fasting. Kaya nga lang po yung mga umattend po ng Advanced School of Deliverance, kain ng kain. So meron lang kakaibang favor. Pero natapos na yon, so ito na po yung pagkakataon na babawi. No? Sino dito yung mga naka-attend ng Advanced School of Deliverance? Can I hear your amen? Ayan. So yung mga naka-attend po ng Advanced School of Deliverance, babawi na ngayon kasi nakita ko kainan ng kainan yung mga umattend. So ito pong January ang atin pong month ng prayer and fasting po natin. Pagdating ng ating month of February, ay ito naman magsisimula na tayo, hindi lang tayo magsiseryoso sa ating devotion, napakahalaga nito because faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, hindi po kalonge kay Joshua, nung sila ay papasok sa promised land, nung pinili na siya ng Diyos, na ibigay na sa kanya yung baton, ang sabi ng Panginoon, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written on it. Then, you will be prosperous and successful. Sino po dito ang nais niya itong 2024 full blast, gusto niyang maranasan, maging prosperous and successful? Can I hear your loud amen? So kinakailangan po, we need to meditate the Word of God. Amen. At not just to meditate, we need to memorize the Word of God. At nung tayo po ay dinala ng Panginoon sa Ministry of Deliverance, ay dapat po memorize natin ang Luke chapter 4, verse 18 to 19. At mainam po ay i-memorize natin ito sa New King James Version. Maganda rin po ang King James Version. Medyo may kalaliman lang. Pero yung New King James Version ay mainam na ma-memorize po natin ito. Pwede bang i-recite natin ito doon sa mga naka-memorize? Alam nyo, si JC na-memorize na yan ni JC. Ha? JC, Luke chapter 4, verse 18 to 19. Huwag mong kakalimutan. Okay? So, i-recite po natin ito. Luke chapter 4, verses 18 to 19.
The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! At habang ito po ay minememorize natin, habang ito po ay dinedeklara natin, manampalataya tayo na yung anointing na yon, kasi yun ang sabi ni Jesus, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Yung anointing naman na yon ay dumadaloy sa bawat isa sa atin. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, you are anointed. So itutuloy ko na po yung sinasabi ko. Itong month of February naman ay magkakaroon tayo ng Bible reading. At ang Bible reading po natin ay sa New Testament. Ayaw namin na ma-burden kayo, no? Ito po ay 5 chapters per week. So wala pang isang chapter per day ang babasahin. So napakabilis lang po nito at ipopost natin ito. At kapag kayo ay nakapagbasa, kasi meron tayong gagawin na program na pag nabasa nyo ito, ay meron lang kayong i-click sa ginagawa ito para mamomonitor natin yung ating progress pag natapos natin yung ating Bible reading ng New Testament. Meron pong ilang books ang New Testament. Sino ang nakakaalam? Ang Bible po ay merong ilang books? 60? Ilan sa Old Testament? 50? 50? Ilang book sa New Testament? 27. Sa Old Testament? 39. So meron lamang itong 66 books. 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. So, ano po ito? Sa buong isang taon, magpo-focus lang muna tayo sa New Testament. So wag niyo pong mamadaliin ang inyong pagbabasa, i-absorb natin yung ating pagbabasa ng Bible. So it will begin on the month of February. Kasi ituloy po natin ang ating pinag-uusapan because 2024 is a full blast year for all of us. Amen? Sabihin nga natin, full blast 2024. So nandito na po tayo sa part 3. Nagsimula po ako ng topic ng last Sunday ng December, first Sunday ng January, second Sunday, at ngayon ay nandito tayo sa third Sunday, nandito po tayo sa third topic ng full blast. And let us all read our verse for the year. Ephesians chapter 6, verse 10. That the book of Ephesians chapter 6 is a warfare, a spiritual warfare chapter. Kaya napakahalaga po nito sa atin. Sa The Passion Translation, ito po ang sabi, "Now my beloved ones, I have saved these most important truths for last. Be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus. Stand victorious with the force of His explosive power flowing in and through you." Sabihan mo nga ang iyong katabi, you are victorious. At bakit po tayo makararanas ng katagumpayan? Bakit po tayo makararanas ng full blast? Kasi available ang power ng Panginoon, the power of the Holy Spirit, the dunamis power of God is available to each and every one of us. Kaya nga lamang doon sa unang first part ng ating pinag-usapan, yung last Sunday ng December, yung full blast part 1. Yan po ay mapapanood pa rin po ninyo sa ating YouTube. Meron po tayong pinag-usapan na 4 elements na napakahalaga if the people of God, Christ the Rock Church, will experience full blast. Ano po itong 4 na ito? Una is the children of God. Kung nais nating maranasan ng full blast, dapat tayo ay mga taong nanampalataya kay Jesus Christ. Amen.
Nanampalataya tayo sa Kanya, kinilala natin siya at tinanggap sa ating buhay dahil sa ating pananampalataya, tinanggap natin siyang Panginoon at tanging tagapagligtas ng ating buhay. Yet to all who received Him, to those who believed Him, He gave the right, He gave the authority to be called children of God. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang mga binigyan lamang ng karapatan, binigyan lamang ng kapangyarihan, binigyan lamang ng authority ay yung mga nanampalataya, kinilala, tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng kanyang buhay. Pwede ba nating sabihin, Jesus Christ is my Lord and my only Savior? Yan po ang unang element, the first very important element. So kung kayo po ngayon ay nandito or kasama namin via online at hindi mo pa talagat kinikilala si Jesus Christ sa buhay mo as Lord, as God, as Master of your life, at hindi ka pa nananampalataya at kinikilala siyang tanging tagapagligtas. Napakahalaga po nun. May mga tao na naniniwala si Jesus Christ ay tagapagligtas but one of the saviors. One of the many saviors. Subalit ang salita ng Diyos ay malinaw na nagtuturo na ang Panginoong Jesucristo siya lamang ang tanging tagapagligtas. The second very important element is the Word of God. Ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga patuloy natin itong sinasaliksik, pinagbubulay-bulayan, inaaral, at dahil dito tayo ay nananampalataya at natututo, nagkakaroon ng kakayanan na sumunod sa mga kautusan ng ating Panginoon. And I pray this year 2024 tayo sa Christ the Rock ay magiging obedient children of God. Amen. Hanggat maaari, because of the grace of God, the power of God, magkakaroon tayo ng kakayanan na sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Because His grace is available. His power is available. The dunamis power is available to us. Hindi ito sa pamamagitan ng sarili nating mga kakayanan. That is why we need the Word of God. Amen. Na maglilinis sa atin, mag-aayos tayo. Because the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. Amen. And it can penetrate our innermost being. Soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Number 3 is the power of God. Sabihin nga natin, power! Grabe, mamaya pag-uusapan pa natin yan. Lagi natin itong pinag-usapan pero gusto natin ma-absorb na may kapangyarihan ng Diyos na available para sa bawat isang mga anak ng Diyos. Amen. And number 4, the Spirit of God. Na alam nyo, ang isang itinuro sa atin ng deliverance ay maging sensitive tayo sa Holy Spirit. Na magkaroon talaga tayo ng realization that the Godhead is one God in 3 distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and we need to recognize that the Parakletos, the Holy Spirit, is with us and in us. Amen. At dapat tayong mga anak ng Diyos ay palaging puspos ng banal na Espiritu. At pinag-usapan natin pangalawang topic natin ng full blast na pwede nating maranasan. Una, ABC is the anointing. The authority that comes from our Lord Jesus Christ and the dunamis power of the Holy Spirit. Full blast anointing, full blast blessings, at kinakailangan tayong tumugon, magbigay tayo ng full blast commitment. Amen. Sino dito aamin ka na noong taong 2023 o kaya mga nakalipas na taon, hindi ka talaga fully committed?
And this year, 2024, because I believe na yung mga susunod na 20 taon will directly affect yung mga commitments na gagawin natin sa taong ito ng 2024. Tanungin mo nga ang iyong katabi, kapatid, ilang taon ka na ba? Of course, maaapektuhan nito ang eternity natin. Pero dito sa mundong ito, yung mga gagawin natin, mararamdaman natin talaga. Yung mga effect nito sa 2025, 2026, 2027, 2028, kung hindi pa babalik na muli ang ating Panginoong Jesucristo, ang mga gagawin natin ngayong taong na ito, kaya ibinigay sa atin ng Panginoon ang full blast upang lahat tayo na naririto, itotodo na natin sa taong ito para kay Lord. Amen? Hindi po pwede itatakwil natin ang Laodicea spirit. Ano ang Laodicea spirit? Ang Church of Laodicea is one of the 7 churches in Asia Minor na nabanggit sa Book of Revelation, at ang Church of Laodicea, ito yung church na sinabihan ng Panginoon, hindi kayo malamig, hindi kayo mainit, kayo ay maligamgam sa Tagalog. Lukewarm. At ang sabi ng Panginoon, kayo ay aking ibubuga, isusuka. I will vomit you, I will spit you out of my mouth. Ang nais ng Panginoon, hindi yung maligamgam lang, hindi yung okay lang. Ang nais ng Panginoon, ikaw ay all out for Him. Nasa mga huling panahon na tayo, the kingdom of God cannot afford lukewarm Christians. Parang hindi magtutugma yung pagiging Kristiyano at pagiging lukewarm. Sabihin nga natin, full blast 2024. Full blast means everything. Sabihin nga natin, everything. Ganun palang full blast. Full blast means everything within your limits. Not just some, not part, not most, not many, but all. Sabihin nga natin, all. Grabe pala ang Panginoon. Yan pala yung hinihingi ni Lord. Na kapag ka may hiningi sa iyo si Lord at hiningi niya lahat, willing kang ibigay. Amen. Parang humina ang amen. Sino dito, unti-unting nagsisink in sa iyo, nare-realize mo na ang lahat, sabihin nga natin, lahat! Ang lahat ng meron ka galing din sa Kanya. Amen? Kaya kapag sinabi ng Panginoon sa atin, Remelin, ang gusto ko lahat. Huwag naman, Lord. Hello? Alam niyo, may mga Kristiyano nga, yung 10% issue pa Tingnan niyo yung bata, nag-amen. May mga Christian nga, pinaglalaban pa yon at hahanapin pa lahat ng mga dahilan. 10% pa lang yun. At sasabihin, hindi, 10% Old Testament yan, New Testament. Pag tinignan nga natin ang New Testament, ang hinihingi ni Lord, all Sabihin nga natin, all. Full blast means everything within your limit, not just some, not part, not most, not many, but all your abilities, strength, and even resources that we are willing to offer to our God. Sino dito excited
sa full blast ng 2024. Can I hear your amen? Paano kung hingin sa'yo ni Lord yung everything? Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, paano na yun? Excited tayong makatanggap kay Lord, excited tayong makaranas ng full blast kay Lord. Lord, ibigay mo sa amin yung full blast. Everything. Pero pag tayo na, ang hinahamon at hinihingan, wag naman, Lord. That is why my prayer itong taong ito ng 2024, maranasan natin ang biyaya ng Diyos. Na marirealize natin na hindi tayo tatalunin ng Diyos, hindi tayo lalamangan ng Diyos, na pag tayo ay nagbibigay ng everything, ang totoo niyan, higit pa ang matatanggap natin because our God is a good God, a gracious God, a loving God, a generous God. Amen. Hindi tayo aagrabyaduhin ng Diyos. Sabihin nga natin everything. Sabihin nga natin all. Ang sabi ng Matthew chapter 22 verse 37, 38, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. Kaya mga kapatid sa Panginoon at mga kasama natin via online, kung talagang naniniwala tayo na ang taong 2024 ay full blast, ihanda na natin ang ating mga sarili. Amen. Paano kung ang sabihin sa'yo ng Panginoon, gusto ko magpastor ka? Sa palagay mo, ano ang mas mainam at mas mabuti? Ang plano mo, ang pangarap mo, ang ambisyon mo, o ang kalooban ng Diyos? Parang tumatahimik ng tumatahimik. Pwede bang sabihan ng iyong katabi, kapatid, sana kausapin ka ni Lord. Hallelujah. Alam nyo, ito ang paniwala ko. Kaya binigay ng Panginoon ng full blast itong taong 2024, maraming kakalabitin si Lord. At kapag ikaw ay kinalabit ni Lord, Bishop, paano ko malalaman na kinakalabit ako ng Panginoon? Alam mo yon? Hindi ba pag walang kumakalabit sa'yo, okay lang. Pero pag may kumalabit sa'yo, parang, tingnan mo yung katabi mo, di mapakali. Kinakalabit eh. Maraming kakalabitin ng Panginoon sa taong ito. At kapag ikaw ay kinalabit ni Lord, kinausap ng Panginoon, huwag kang magde-delay. Dahil ang lahat-lahat ay mula sa Kanya, maging ang mga buhay natin. Huwag mong iisipin, kaya ko ba? Huwag mong iisipin, paano ko gagawin? Huwag mong mahirap ba yan? Huwag mong i-entertain ng kasinungalingan ng dyablo. Kapag may panawagan sa iyo ang Panginoon, anuman ang panawagan na yan ng Diyos, pag kinakalabit ka ni Lord, tinatawag ka ng Panginoon, sumunod ka lang, ang pangako ni Lord, surely I am with you always to the very end of the age. Sabihan mo nga ang katabi mo, sasamahan ka ni Lord. That is why this year, 2024, we need to be full blast.
Huwag lang tayong hingi ng hingi, excited to receive from God, excited to receive full blast from God, but tayo mismo, dapat, Lord, ako din full blast ako. Reasons why we need to be full blast to God. Na tayo din all out sa ating Panginoon. Number 1, multitudes are dying. Next, please. Unang dahilan, bakit tayo dapat full blast, multitudes are dying. Romans chapter 10, verse 14, how then can they call on the one they have not believed in? Paano sila tatawag? Paano nila kikilalanin? Paano sila mananampalataya sa isang Diyos, sa isang tagapagligtas na hindi nila kilala? Why? Because the devil, the God of this age, has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the lights of the gospel of Jesus Christ. Kaya't kinakailangan na merong messenger, na merong anointed. Sabihin nga natin, anointed. Sabihan mo nga ngayong katabi, you are anointed. Gagamit ang Panginoon yung anointing ng Luke chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel. Kailangan ng mga anointed na mangangaral ng mabuting balita because the God of this age has blinded the minds of the unbelievers. And how can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? Dahil binubulag ng dyablo, parang walang naunawaan, parang walang narinig. But I believe, katulad ng pinag-usapan natin, itong taong 2024, full blast ang anointing ng Panginoon. Pwede mo bang sabihin, I receive, one more, sabihin natin, I receive the full blast anointing from the Holy Spirit. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! And how can they hear without someone preaching to them? Dahil ang mga anak ng Diyos ay distracted ng sanlibutan. Ang mga anak ng Diyos na entertain ng sanlibutan, ang mga anak ng Diyos ay nagpapadala sa hiya, ang mga anak ng Diyos ay nagpapadala sa takot. Marami ang napapahamak. Marami ang namamatay. Ang population po natin ngayon sa mundo ay 8.1 billion. Napakarami ang dapat makarinig ng mabuting balita. Alam niyo po ba kung ilan ang namamatay araw-araw? According to world death rates, araw-araw ay may namamatay na 166,859. Oras-oras, 6,952. Minuminuto, 116. Bawat segundo, 1.93. 2 tao sa bawat segundo.
Sa bawat araw, 166,859 ang mga namamatay. Ilan ang nababahagi na natin ng mabuting balita? Pero tingnan niyo po, tumingin kayo dito. Hindi po yan accurate. Kulang yan. Bakit? Tingnan niyo po ito. According to World Health Organization, every year in the world, there are around 73 million induced abortions. This corresponds to approximately 200,000 abortions per day. Pakibalik mo nga yung unang slide. Ilan ang namamatay araw-araw? 166,859. Mga nakatala. May mga hindi pa nakatala. Ilan daw ang namamatay araw-araw? Pakibasa nga ulit. Ready? Read! 166,859. Next slide. Ilan ang naa-abort araw-araw? 200,000 abortions per day. Mas marami. Ay, by the way, yan yung mga legal na nakatala. Marami, hindi pa nakatala. Nearly 20% of all pregnancies in the U.S., excluding, hindi kasama, miscarriages and in abortion. Guttmacher Institute reports 930,160 abortions performed in 2020 in the United States. Almost 1 million. 2020, may pandemic niyan. Ano ang ginagawa ng mga Kristiyano? Nasa loob tayo ng simbahan, nagpe-fellowship. The world is dying. We need to be full blast. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kinakalabit ka na ba? Kaya po dito sa Christ the Rock, meron tayong tinatawag na building blocks. Our mission is world evangelization. We want to evangelize the world. Amen! Ang nais natin, ang lahat, sabihin nga natin lahat, ay luluhod sa harapan ng Panginoon at kikilalanin si Jesucristo na Panginoon ng kanilang buhay. Kaya ang sabi ng Bible, Jesus Christ is the name above every name. That at the name of Jesus Christ, every knee shall bow in heaven and on earth and even under the earth. Everyone will bow and will confess that Jesus Christ is Lord. And our message is the gospel. The good news. Mabuting balita. May pag-asa. May biyaya ang Diyos. May regalo ang Diyos. Mahabagin ang Diyos. Ang nais ng Diyos ay ang kaligtasan ng sangkatauhan. Dala-dala itong mensahe ng bawat mananampalataya. You are not just anointed. You are appointed. Sabihan mo nga ang katabi mo, you are appointed. Our method
is disciple making and church planting. We will share the gospel, we will nurture people, we will disciple people, we will plant churches all over the world. Kaya ang Panginoon ay tatawag ng mga disciple makers, ng mga church planters, ng mga pastors. And our ministry is the ministry of deliverance to rescue souls from the gates of Hades. Alam niyo po ba kung ano ang pangalan ng ating church? Christ the Rock. Ito po ay hango sa Matthew chapter 16. Wala po yan dyan. Ito po ay hango sa Matthew chapter 16 verse 18. Nung sinabi ng Panginoon, you are Peter. And on this rock, I will build my church. And the gates, yung pintuan, the gates of Hades will not prevail over the church. The church is powerful. The church is victorious. The church is unstoppable. Can I have your amen? Na yung mga kaluluwang nasa loob na ng pintuan ng kapahamakan, gagamitin tayo ng Panginoon upang sila ay isalba. Sabihan mo nga ang iyong katabi, you are a deliverer. Kaya pala tayo tinawag na Christ the Rock Covenant Church. Amen. Lahat ng excited sa taong ito ng 2024, pwede bang pumalakpak ng malakas na palakpak? Alay sa Diyos, pagsamba sa Diyos na mabuti, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Pwede bang inform niyo ako ng oras, ha? Kasi ang feeling ko kasi pang 3 oras itong aking topic. Ilan pa? 10 minutes and 1 hour. Thank you very much. Pangalawa, bakit kailangan tayong full blast? Multitudes are dying. And number 2, ito problem eh. The workers are few. Hindi nagtutugma. Okay lang sana kung multitudes are dying and there are multitudes of workers, multitudes of laborers, multitudes. Actually, pag tinignan natin ang konteksto na pinag-uusapan natin ito, harvesters. Ang sabi ng Matthew chapter 9, verse 37, 38, then He said to His disciples, sabi niya, gusto ng Panginoon mag-sink in, maunawaan ng mga disciples, maunawaan ng mga anak ng Diyos, the harvest is plentiful. But the workers, the laborers, the harvesters are few. Napakarami na nakatingin sa kanyang sariling buhay. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers, to send out laborers, to send out harvesters into His harvest field. Mga kapatid, may mga kaluluwang ripe for harvest. Ang hinihintay ay worker, laborer, harvester, deliverer. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, may mga naghihintay sa iyo. Amen. Amen. That is why we need to equip people upang matutunan paano maging worker, paano maging harvester, paano maging laborer, paano maging deliverer.
Ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 11, and He Himself gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Kaya itong 2024, full blast ang equipping natin. Alam niyo, sa totoo lang, mas madalang kami ngayon. Ito, ang date ngayon ay January 14. Mas madalang po kami ngayon sa bahay namin. Magmula January 1, pagtungtong ng palagi kaming nasa labas. Na-realize ko, hinahanda kami ni Lord. Hinahanda ni Lord ang Christ Rock. Amen. Nire-reroute tayo ng Panginoon. Dinadala tayo, nililid tayo ng Holy Spirit sa tamang landasin. Nire-refocus tayo ng Panginoon sa tamang focus. Amen. And I just pray na dito sa Christ Rock, hindi lang dumami ang harvester, laborer, worker, deliverer, dapat tayong lahat. Tanungin mo nga ang katabi mo, full blast ka na ba? Kaya alam niyo ang gagawin ng Panginoon, palalakasin tayong lahat. Pababatain tayo. Dudugtungan ang buhay natin. Tatanggalin ang mga sakit at karamdaman. Sino dito mga may rayuma? Sabihan mo nga, rayuma out in the name of Jesus Christ. Sino may mga sakit at karamdaman? Sabihin mo, sickness, diseases, come out in the name of Jesus Christ. Amen. Huwag nating tatanggapin ang mga sakit at karamdaman kasi magpapagamit pa tayo sa Panginoon. Huwag mong sasabihin kay Lord, Lord, tanggalin mo ang mga sakit at karamdaman, magbuburakay pa ako. Hindi kill JC Lord. Amen. Amen. Maglingkod ka sa Panginoon, pagpapalain ka ni Lord. Number 3. Hindi pala ito pinakahuli. Reasons why we need to be full blast. Doors are open when we are full blast. Pag nakita ni Lord, full blast tayo, mag-open yan ng doors. Pero pag nakita ni Lord, naglalaro lang tayo, hindi tayo seryoso, lukewarm tayo, petik-petiks lang, maghahanap ang Panginoon ng ibang mga anak niya, nabubuksan niya ng mga pintuan, ng mga opportunity. Ang sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 2 verse 12, now, when I went to Troas to preach the gospel, grabe itong itong apostle na ito, all out kay God to preach the gospel of Christ, and found that the Lord has opened a door for me. Walang magagawa kahit ng pintuan ng impyerno. Ang pintuan ng Hades, ang pintuan ng Sheol, walang magagawa. Pag tayo fully committed, pag tayo full blast, gagamitin tayo ng Panginoon. Amen. Ang mga nakasaradong pintuan, hindi ma-penetrate ng iba, gagamitin ka na magugulat ka, magiging bukas ang mga pintuan. Maging yan ay eskwelahan, maging yan ay mga tahanan, maging yan ay community, maging yan ay gobyerno, maging yan ay marketplace. Itong taong ito ng 2024, bubuksan ng Panginoon ang maraming pintuan sa mga all-outs para sa Kanya. Lahat ng nananampalataya, pumalakpak ng malakas na pananampalataya, malakas na palakpak ng pananampalataya. Hallelujah! Ang sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 16, verse 8, but I will stay on at Ephesus until Pentecost. Because a great door, sabihin ka natin, great door.
Grabe. Kaya pala ang church planting noong, grabe na, ganun na lang kabilis. Amen. Magugulat tayo. Yung 100 daughter churches, ilang tao lang ang gagawa nun. Sino kaya yun? Amen. Because a great door for effective work. Sabihin natin, effective work. Grabe ang Panginoon. Sabi ni Apostle Paul, hindi mo na ako aalis dito. Aalis na sana ako eh. Hindi, mag-stay muna ako. Nagbukas ang Panginoon ng matinding pintuan. Great door for effective work has opened to me. And there are many who oppose me. Pag may open door, marami ang opposition. But the Lord is with you. And greater is He that is in us than he that is in the world. Amen. Amen. Revelation chapter 3 verse 7, to the angel of the church in Philadelphia write, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut. Can I hear your amen? And what he shuts, no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door. Because you are fully committed. Because you are all out. Because you are full blast. I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength. Yet, you have kept my word and have not denied my name. Kung tayo ay all out at hindi natin kinahihiya ang Panginoon, sa tingin man natin tayo ay mahina, available ang power ng Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos? Hallelujah! Dito ko na po tatapusin, pang-apat na dahilan, God's anointing is available to us. Second Chronicles chapter 16 verse 9, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen, to empower those whose hearts are fully committed to Him. Sino yung nandito ka ngayon, you are fully committed? Na-realize mo, multitudes of people are dying. Na-realize mo, the harvesters are few. Amen. At tinatawag ka ng Panginoon. Gagamitin ka ng Diyos. Siyang magbubukas ng mga pintuan. At siyang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Ephesians chapter 1, verse 18 to 19, I pray also that the eyes of your heart, and that's my prayer. That's my prayer this morning. That the eyes of your hearts, all of us, maging kasama natin via online, may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you. Dahil sa Panginoon, nagkaroon ka ng pag-asa. Nabago buhay mo, patuloy kang binabago, patuloy kang inaayos. Subalit napakarami pang mga tao, napakarami pang mga kaluluwa ang kailangan ng pag-asa. May nakalaan ng Panginoon para sa ating lahat, the riches of His glorious inheritance in the saints. And verse 19, and His incomparably great power for those who believe. That power is like the working of His mighty strength, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given not only in this present age, but also in the one to come. And God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church, which
which is His body, the fullness of Him who fills everything in every day. Sabihin nga natin, everything. In every way. Full blast. Yan talaga ang hinihiling ng Panginoon. Yan ang nais ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Please close your eyes. Please close your eyes. If you are full blast, that's the desire of your heart. Hindi lang full blast na makatanggap sa Panginoon, but this year, you are making a decision. Lord, full blast ako itong taong ito, Panginoon. Kung anong nais mo, ibibigay ko. Sabihin mo lang, Lord. If you are that person, I want you to stand up. Pero kung may mga reservation ka, busy ka pa sa buhay mo, sa mga pangarap mo, sa mga ambisyon mo, manatili kang nakaupo. But if you are full blast for the Lord, please stand up. At sa iyong pagtayo, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, kailangan ko po ang iyong biyaya. Kailangan po namin, Panginoon, ng iyong biyaya. Napakaraming pwedeng mag-distract sa amin ng dahilan bakit kami naririto sa mundong ito. Bakit kami nabubuhay pa, Panginoon? At sa umagang ito, padaluyin mo ang iyong biyaya, Panginoon, sa bawat isa. May your grace flow right now, O Lord. Touch your people. I want you to receive the grace of God. And as you receive the grace of God, you will receive the compassion of Jesus. You will receive the heartbeat of Christ right now. Holy Spirit, put that compassion, oh Lord. Put that compassion, Lord. Allow us, Lord, to receive the love that comes from you. Magumapaw ang pag-ibig niyo. Hindi po namin ito kayang gawin, Panginoon, apart from you. Apart from your great love. Apart from your unconditional love. And I pray right now in the name of Jesus, may your love overflow. May your love overflow. May your love overflow. May your love overflow. May your love. May your love overflow. May your love overflow. May your love overflow. May your compassion, oh God, overflow in our hearts. And I want you to begin to pray for people. I want you to begin to pray for people right now. Let us pray for our loved ones right now. Let's fight for them. Let's intercede for them. The Lord will use you. You are anointed. You are appointed by God. Receive it right now. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. To receive it right now. And finally, I want you to receive the anointing. Patuloy tayong pinalalakas ng Panginoon. Gagawin natin ang mga bagay na ito hindi sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan at kakayanan, but the Lord is empowering us
the Holy Spirit of God. The dunamis power is available to us. I want you to receive it right now. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the anointing. Receive it right now. Receive, 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 receive. Harabakinda, receive the anointing. Receive the anointing. Receive the dunamis power in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Sa mga naririto ngayon, hindi mo ba nararanasan to be baptized with the Holy Spirit? I pray, Lord Jesus Christ, the baptizer of the Holy Spirit, baptize your people. Be filled with the Holy Spirit right now. Receive it. Receive it. Come on. Receive it. Full blast. Full blast right now. In the name of Jesus. In the name. Huwag kang papayag. Nalalabas ka sa lugar na ito na hindi mo natanggap ang kapuspusan ng banal na Espiritu. I want you to receive it. Receive the infilling. Receive it right now. Receive it. Be filled. Be filled. Be filled right now. Hallelujah. Receive. Receive the infilling. Hallelujah. Meron po ba dito hindi pa nararanasan to be baptized by the Holy Spirit? Pwede bang magpunta kayo dito sa harap? If you are here right now, hindi mo pa nararanasan to be baptized, to be filled with the Holy Spirit, pwede po bang magpunta dito sa harap before we end? I want to pray for you. I want to pray for you. I want you to experience. I want you to receive the infilling of the Holy Spirit right now. Hallelujah. Meron pa po ba? Hallelujah. Kung ikaw ngayon kasama natin via online, I want you to raise your hand and I will pray for you and you will receive the infilling of the Holy Spirit. Hallelujah. Sa mga kasama natin via online, if you are raising your hand right now, the Lord will fill you. Receive the baptism of the Holy Spirit right now. In the name of Jesus. Sa mga nandito po, continue to be filled with the Holy Spirit. Continue to be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Desire more of Him. Desire more of Him in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Believe that the Lord will fill you. Receive the infilling of the Holy Spirit. Open your mouth. Receive the infilling of the Holy Spirit in the name. Receive it in the name of Jesus. Receive the infilling of the Holy Spirit right now in the name of Jesus. Be filled with the Holy Spirit in the name of Jesus. Receive it, receive it, receive. Open your mouth right now. Oh, you are equipping your people, oh Lord. Oh, receive the infilling of the Holy Spirit in the name of Jesus. Receive it. Receive it. Hallelujah. The Lord will strengthen you. Hallelujah. The Lord will strengthen you in the name of Jesus. The Lord will give you divine health. Receive the infilling right now in the name of Jesus. Receive the infilling of the Holy Spirit. Be baptized with the Holy Spirit in the name of Jesus. Receive it. Open your mouth right now. Holy Spirit, anoint her mouth in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Believe the Holy Spirit will fill you right now. Receive the infilling in the name of Jesus. Receive the infilling. Be filled right now in the name of Jesus. Open your mouth. The Lord will give you spiritual language. Receive the infilling in the name of Jesus. Be filled in the name of Jesus. Thank you, Lord.
Receive Him. More of Him. More, Lord. Holy Spirit. Hallelujah. More, Holy Spirit. Thank you, Lord. Full blast, oh God. Full blast. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede bang magkaroon muna tayo ng maiksing pagsamba? But let us acknowledge the presence of God. Hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Huwag po nating isipin ang oras. Let us allow the Holy Spirit to move and to minister to us. While we are worshiping, may mga gagawin pang Panginoon sa iyo. May mga mararanasan ka pa sa umagang ito. Higit pa sa mga naging karanasan mo, hinahanda ka ng Panginoon. Amen. Oh, expect more from God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hula Thank you, bababash. Lord. Hallelujah. Oh God, Lord, we offer up our lives to you, oh God. Make use, oh God, of this body, oh God, as your vessel, as your instrument, oh God. Use our mouth, oh God, to proclaim the gospel, oh God. Hallelujah. Our mind and everything in us, oh God. Lord, we offer this all to you, oh God. Hallelujah. Use it for the glory of your name. Hallelujah. Come on, church. Let us offer our lives to God as a living sacrifice. Holy, 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 and acceptable to Him. Praise you, Jesus. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh Lord, I offer you my life. Hallelujah. Things in the past, God will use it for the glory of His name. Oh, things in the past, amen. Oh, things yet unseen, wishes and dreams. And all of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Hallelujah. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, oh, use it for your glory. Lord, I offer my days to you. Lift
nararapat ang aming mga buhay na ito, mga sirang buhay na ikaw ang nag-ayos at patuloy mong binabago. Nawa maging katanggap-tanggap ito sa iyo ngayon, Panginoon. Ang lahat-lahat, ang lahat-lahat, ang lahat-lahat ay aming iniaalay sa iyo. Thy will be done in our lives this year 2024. Your good, pleasing, and perfect will. Salamat sa inyong impartation. Thank you for your anointing, your power. Thank you for the compassion. Thank you, Lord, for your great love. Thank you, Lord, for your heartbeats, that it becomes our heartbeat as well. Salamat po sa napakagandang araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagsamba ay para lamang sa iyo. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, you are anointed and appointed.